Hi, Hello. magandang gabi. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Yesu Cristo, isang mapagpalang gabi. Ngayon, ang oras natin mag-sit lang. Exam pa lang. Sabi po dito sa isang aralin, yung una, ayon po sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 7. Kumbaga ito'y palagi na natin napapakinggan, nababasa, palagi binababa sa bawat mga sitas ng Espiritu. Sabi po dito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ngayon po, inihalimbawa ng ating dakilang Panginoon, siya yung tunay na puno ng ubas. At ang kanyang ama yung magsasaka. Siya yung tagatanim. Ngayon, ang ubas po, kung mapapansin natin, hindi po siya puno, kundi o nagkakahoy na malaki, kundi siya'y baging na kinakailangan niya na may magagapangan siya. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Ngayon po, ang nakaugnay sa puno, walang iba yung sanga. Ngayon, kung tayo po ay nakaugnay sa ating dakilang Panginoon, marami pong mga pagpapala ang ibibigay sa atin. Marami po tayong magagawa. Dahil po, kumbaga dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa sa atin na nakakunik sa ating dakilang Panginoon. Kaya dapat nakakabit tayo doon sa puno. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Dito po, tayong mga tao, bagamat tayo ay makasalanan, nagkakamali, o nakakalabag ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan po ng mga salita ng ating dakilang Panginoon na ating napapakinggan, nililinis po nito ang ating kalooban. Pero, hindi katulad ng paglilinis na ginagawa ng mga Parisiyo na nililinisan yung labas. Kumbaga, nakaputi yung suot, pero ang ugali naman pala, hindi naman pala kagandahan. Kundi dapat yung paglilinis sa kalooban. Tayo po kasing tao, pamantayan natin panlabas. Pero ang Diyos, tumitingin po siya sa laman ng ating mga puso. Sabi nga, sa kasaganaan ng kanyang puso, nagsasalita ang kanyang bibig. Ibig sabihin, sa ibang termino, kung anong lukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ngayon, kung halimbawa, ang palagi nating sinasabi, pagmumura, panlilibat, pag-alipusta o paninira ng kapwa, yan po ang laman ng puso natin. Puro galit at puot. Sa makatuwid, hindi natin pwedeng sabihin na nakaugnay tayo sa ating dakilang Panginoon dahil ang nasusunod nating pita ng laman. Ngayon, kung nakaugnay tayo sa puno, ang mga bunga po niyan, walang iba pawang kabutihan. Yung ugali natin, naging maamo tayo, mapagparaya, mapakumbaba, mabuting kalooban. Kumbaga, lahat ng yan dahil nakahimlay sa ating puso ang presensya ng Diyos. Kaya ang ginagawa natin, lahat ng may kaugnayan doon sa gawain ng puno na kung saan tayo nakakabit. Dahil ang ating dakilang Panginoon, hindi po siya gumawa ng kasamaan. Kaya kung tayo po'y nagkakabit sa Kanya, dapat ang lahat ng bunga na ating mga ginagawa, katulad din ang ginagawa ng ating dakilang Panginoon. Kumbaga, nananalaytay sa mga sanga
na kung papaanong ang puno ay gayon na mabuti, dapat ang mga sanga ay mabubuti rin. Pero kung ang ginagawa, paninira, o pag-alipusta, o panlibak sa kapwa, hindi po yan makaugnay sa ating dakilang Panginoon. Marahil katulad yan sa mga Pariseo na nagpapakilalang sila sa Diyos, pero sabi niyan ating dakilang Panginoon, Diablo ang inyong ama. Tayo po ay natay Kristo. Kaya ginagawa natin dapat ayon din sa kalooban ni Kristo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakabit sa puno. Gayon din naman kayo maliban na kayo'y manatili sa akin. Ibig sabihin, kinakailangan nating pagsikapan manatili sa kalooban ng ating dakilang Panginoon at siya naman ay mananatili sa atin. Dalawa po yan. Mananatili tayo sa Kanya sa pagsunod at mananatili din siya sa atin. Ibig sabihin, kung ano po yung mga ginagawa natin, dapat nakabatay lahat sa aral na ipinahayag ng ating dakilang Panginoon. At nararamdaman din natin na siya'y nasa kalooban natin. Siya po kasi yung nagtuturo sa atin kung anong mga bagay na dapat natin gawin. Kaya po, kung tayo po'y hiwalay o hindi nakakabit sa puno, hindi rin tayo makakagawa ng mabuti sa ating kapwa. Ang mangyayari po niyan, ang magagawa natin sarili nating kalooban. Kumbaga, nandiyan na yung kataasan, katanyagang pagmamalaki sa sarili, lahat ng alitigtigi ng laman. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ang siya'y magbunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kaya po, dito po, ipinapakilala dito na kinakailangan sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa, dapat nakaugnay lahat sa ating dakilang Panginoon. Sa oras na tayo may gagawin, palagi tayong makikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, nagabayan tayo, pangunahan tayo upang tayo magtagumpay sa lahat ng mga ginagawa natin sa maghapon man at sa lahat ng araw ng ating mga buhay. Kinakailangan po nakaugnay tayo sa ating dakilang Panginoon. Hindi po dapat yung maputol para tayo po ay makapagbunga ng marami. O marami tayong magagawang mabuti sa ating mga kapwa. Sapagkat, sabi nga, kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kahit ano pong pagsisikap natin, nasasabihin natin, ako'y mabuti, ako'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, kung yan ay sa bibig lamang. Halimbawa, nangangaral ng Ebanghelyo hanggang bibig lang. Yung sinasabi, wala sa puso, hindi nararamdaman ng kanyang mga kapatid o kaibigan man ang pagmamahal na kaya pala nakikibahagi tayo ng mabuti sa kapwa, dapat napipil ng ating kapwa yung kabutihan na yan. Hindi lang galing sa bibig na kaya tayo nagsasabi, ako'y mabuti. Minsan nagtataas pa ng sarili na pagkaminsan papunta po yan sa kapahamakan. Kaya, kung tayo po'y gumagawa, dapat pag-isipan natin, tayo pa ba'y nakaugnay doon sa ating dakilang Panginoon. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin at siya'y matatapon, katulad ng sanga at matutoy at titipunin at mga ihagis sa apoy at mga susunog. Dito po, sinasabi nito, may pasubali kung ang sino man. Kasi pwede tayong magsabi, susunod ako, pero yung kanyang gawa hindi naman sumasang-ayon sa sinabi. O kaya, hindi siya umiimik, pero sumusunod naman siya sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Kaya may kung, pwedeng hindi, pwedeng oo. Kung tayo po'y sumusunod o nananatili sa ating dakilang Panginoon, tayo po'y may magagawang mabuti sa kapwa.
Pero kung tayo po'y hindi nananatili sa ating dakilang Panginoon, matutulad tayo doon sa mga sanga at tinanggal na sapagkat wala na ngang bunga, hindi ka na gumagawa ng mabuti sa kapwa. Kumbaga, yung kaugnayan natin sa ating dakilang Panginoon, aalisin na dahil wala na ngang kwenta. Kumbaga, hanggang bibig na lang siya nagsasalita, hanggang gano'n na lang, pansarili na lang, hindi na lahat nagmumula sa kanyang puso. Kumbaga, hindi na nararamdaman ng kapwa ang kanyang mga sinasabi o ang kanyang mga ginagawa. Kaya, ang pananatili po sa ating dakilang Panginoon, dapat po nararamdaman niyo ng ating kapwa. Dahil, kung ang tagapakinig, kapiling ang ating dakilang Panginoon at nananatili siya sa ating dakilang Panginoon, kung yung tagapagpahayag nananatili din sa ating dakilang Panginoon, mas madali pong intindihin yung Ebanghelyo. Dahil, iisa lang ang Espiritu ang nagdidikta sa isip natin, mas madali po nating maunawaan ang aral. Kaya, yung mga gawa po kasi, minsan po, mahirap po isagawa sa totoong buhay ang lahat na gusto nating gawing mabuti. Dahil po, ang kalaban natin, sarili din natin. Gusto nating gumawa ng mabuti, pero pagka minsan, napuputol po yung ugnayan natin sa ating dakilang Panginoon dahil yung pananatili natin sa Kanya at pananatili niya sa ating kalooban, hindi siya makapasok yan, hindi makapenetrate sa puso natin dahil may kasagabalan yung sarili nating datihan pagkatao. Parang bumabalik tayo na hindi pa natin nakilala si Kristo. Kaya ngayon, nakilala natin si Kristo, isuko na natin lahat ng mga nandiliyan na kabigatan sa ating buhay. Ipagkatiwala natin sa Diyos at siya po ang magtuturo at magbibigay ng kapanatagan ng ating kalooban at mas marami pa po tayong magagawang kabutihan sa ating mga kapwa. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Napakaganda po ng mensahe. Kinakailangan tayo magsipanatili sa ating dakilang Panginoon. Pero hindi lang sa pamamagitan na palagi tayong nananalangin sa Kanya, palagi tayong nagsisimba, o palagi tayong nagbabasa ng banal na kasulatan, kundi dapat yung mga salita na ating pinakinggan manatili din sa ating buhay. Gawin natin yung gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, yung mga aral na bitbit natin bawat linggo, nating napapakinggan sa bawat araw ng pagsamba. Yun po ang gawin nating guidance. Sapagkat kapag nanatili na tayo sa ating dakilang Panginoon at yung mga salita niya nananatili sa atin, hindi po imposible na kapag tayo may hiningi sa Diyos, hindi niya ibibigay. Sa magkatuwid, para yung mga hinihingi natin ibigay sa atin, dalawa lang ang proseso. Manatili tayo sa ating dakilang Panginoon at ang mga salita niya ay manatili sa atin. Ibig sabihin, connected tayo sa Kanya at yung salita niya ina-apply natin sa ating buhay, saka natin masusumpungan, mas madali pong humiling. Sabi nga, malaki ang nagagawa ng pananalangin ng isang taong matuwid. Kaya maraming mga prayers o mga hinihiling natin o request sa Diyos na pagka minsan sasabihin natin, ang bilis naman na ansiran agad yung prayer ko. Dahil po sa proseso na nakakonek tayo sa Kanya at yung aral niya isinasapamuhay din natin. Kaya yan po ang pinaka-proseso para tayong mga sanga makakonek, makakabit sa ating dakilang Panginoon. Laking kagalakan kaya ng magsasaka sa makatuwid bagay yung Ama ng ating dakilang Panginoon. Siguro hanggang dyan na lang ang pagkikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po at happy second Sunday. Magandang gabi po.